Please, Alex. Huwag mong gawin to. Huwag mo akong iwan. Napuno ng tensyon ang madilim na silid habang si Roca ay nakatayo sa harap ng kanyang boyfriend. Nakaukit ang desperasyon sa bawat linya ng kanyang mukha. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagbabanta ng tumulo iyon habang nagmamakaawa sa lalaking mahal niya. Please, huwag mo kong iwan. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka. Nanginginig ang boses ni Roca. Pero nanatiling determinado ang boyfriend niyang si Alex. Malamig at malayo ang ekspresyon. Roca, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na kaya. Tama na. Hindi ko na kayang manatili pa sa'yo. Gumuho ang mundo ni Roca habang pilit niyang iniintindi ang mga salitang lumabas sa mga labi ni Alex. Yun ang matagal niya nang kinakatakot. Takot siyang maiwang mag-isa dahil isa siyang bakla. Tumulo ang mga luha ni Roca. Ano bang nagawa kong mali? Maayos naman tayo ah. Bumuntong hininga si Alex. Hindi ito tungkol sa'yo, Roca. Mabait ka, mapagmahal, maalaga. Pero hindi sapat ang lahat ng yon. Hindi naman ikaw ang problema. Ako ang problema. Ibang kailangan ko. Nangungusap ang mga matang tiningnan niya ang kanyang boyfriend. Ano bang kailangan mo? May problema ka ba sa kapatid mo? Kailangan mo ba ng pera? Sabihin mo sa akin, Alex. Tutulungan kita. Tutulungan kita sa sinasabi mong kailangan mo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Alex. May nakilala akong iba, Roca, at may bibigay niya sa akin ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Suminghap siya sa gulat. May iba? Babae ba yan? Sorry. Umiling si Roca. Pero, paano naman tayo? Paano ang mga plano na ginawa natin? Ang mga pangarap na pinagsaluhan natin? Akala ko, kasama ko ron, Alex. Bumuntong hininga ito. Pantasya lang yun, Roca. Hindi ko kayang bumuo ng kinabukasan kasama ka. Sa tingin mo ba talaga, kaya natin yun? Maging totoo na tayo rito. Bakla ka. Hindi mo ko kayang bigyan ng anak. Sarkastiko siyang tumawa. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mong to. Akala ko mahal mo ko. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Mahal kita, Roca. Minahal kita. Hindi ka mahirap mahalin. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw na yata ang may pinakamabuting puso. Pero hindi pa siguro sapat yun. Kailangan ko ng masigit pa. Kahit magdamit pang babae ka pa, mahaba yung buhok mo o magkilos babae ka, hindi na magbabagong bakla ka pa rin. Tuluyan ang napahikbi si Roca. Pinaasa mo ko, Alex? Hindi tumugon si Alex. Tumatakbo sa mga katanungan ng kanyang isipan. May mga pagdududa at may desperadong pag-asa. Hinihiling niya na lang na sana ang lahat ng yon ay isang bangungot lang. At anumang oras, magigising siya kaagad. Pero nasa harap niya ng katotohanan, paulit-ulit sa isipan ni Roca ang mga salita ni Alex. Napailing si Roca. So, ano? Ginamit mo ko? Ganun na lang ba? Pagkatapos mo akong ubusin, basta mo na lang akong iiwan? Kinuha ni Alex ang mga gamit nito. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Roca. Pero oo, ginamit lang kita. Kailangan ko ng tulong at nandyan ka para sa akin. Wala rin naman akong pagpipilian. Umiling si Roca. Please, Alex, wag kang umalis. Gagawin ko ang lahat para manatili ka. Kahit ano, ibibigay ko. Alex naman. Tinanggal nito ang hawak sa kanya. Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na, Roca. Hindi. Alex, please. Wala siyang ibang nagawa kundi ang humikbi na lamang nang umalis ito. Parang gumuho ang mundo ni Roca. Walang iniwan sa kanya si Alex kung hindi ang pagkawasak. Wala talagang happy ending para sa mga baklang katulad niya. Roca, tama na yan. Ang dami pang lalaki dyan. Makakakita ka rin ng mas deserving na lalaki. Sabi sa kanya ng kaibigang si Candy. Ininom niya pa rin ang alak. Bakit ba ganito ang buhay nating mga bakla? Bakit ba ganito ang buhay nating mga bakla? Marunong din naman tayong magmahal. Bakit palagi na lang ganito? Iniwan ako ni Alex. Akala ko, sapat na ako sa kanya. Ang ganda-ganda ko na nga eh.
Sobrang maalaga at mapagmahal ako sa kanya. Kahit pamilya niyang hindi ko naman obligasyon, sinalo ko para sa kanya. Walang hiya siya. Kung kailan kompleto na yung hulog namin sa motor, sa kanya naman ako iniwan. Manggagamit siya. Hinilot ni Candy ang kanyang likod. Tahan na. Kaya natin to, bakla. Hayaan na lang natin si Alex. Siguradong magsisisi yan sa ginawa niya. Babalik din ang karma sa kanya. Mas lalo siyang napahagulgol. Candy, binigay ko lahat sa lalaking yun. Kahit mga kapatid niya, tinulungan ko na sa mga gastusin sa pag-aaral. Pero nagawa pa rin talaga akong ipagpalit. Ito yung kinakatakot sa akin dati ni tatay nang malaman niyang bakla ako. Tama siya nang sinabi niyang nakatadhana ang isang katulad kong maging mapag-isa at malungkot sa buhay. Nang malaman ng pamilya ni Roca na isa siyang bakla, nahirapang tanggapin ng mga ito ang kanyang sitwasyon. Pero tanggap naman siya ng kanyang pamilya. Kailanman ay hindi siya hinusgahan ng mga ito sa pagiging bakla. Ang tangi lang pinag-aalala noon ng kanyang mga magulang ay ang sasabihin sa kanya ng lipunan at kahihinatnan niya sa buhay. Nang malapit nang sumuko si Roca sa matinding kadilimang lumalamon sa kanya, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Nung una, akala niyang imahinasyon lamang iyon, ngunit habang patuloy ang pag-iyak, lumalakas at mas desperado. Napagtanto ni Roca na nagmumula iyon mula sa labas ng kanyang apartment. Biglang umupo ng tuwid si Roca. Bakla, naririnig mo ba yon? Kumunot ang noo nito. Naririnig ang ano? Nakinig siya ng mabuti. Yung tunog, parang umiiyak. Umiling ang kanyang kaibigan. Nag-i-imagine ka lang siguro na kung ano-ano. Malamang, hangin lang yun or something. Lasing ka na siguro kaya kung ano-anong naririnig mo. Sabi na kasing tama na yan. Hindi, Candy. Sinasabi ko sa'yo, may naririnig akong umiiyak. Parang baby. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Baby? Sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ka nakakatawa ha? Tinatakot mo ako. Tumayo siya at pumunta sa bintana. Seryoso ako, Candy. Halika, tingnan mo. Umiling agad ito. Paano kung isang uri ng multo o kung ano yun? Kakatakot naman. Huwag kang ng OA. Walang multo. Halika na, lumabas na tayo. Magkasama silang lumabas ng apartment sa kalagitnaan ng gabi. Mas lalo niyang naririnig ang iyak ng sanggol, kaya mas lalo lamang siyang nag-aalala. Sa katahimikan ng gabi, mas naging malinaw iyon sa pandinig ni Roca. Sa bawat hakbang, tumitibok ang kanyang puso ng mabilis. Para bang humihingi ng tulong ang bawat pag-iyak na yon. Dito galing ang iyak. Sino bang nakatira dito? Tanong ni Roca at tiningnan ang bahay. Nagkibit balikat si Candy. Kay Aling Ason yan, pinapaupahan nila. May bagong nakatira dyan eh. Hindi namin kilala kasi hindi naman lumalabas. Hindi talaga ako mapakali. Parang may mali. Lumapit siya sa pinto. Bakla, ano ginagawa mo? Gulat na tanong sa kanya nito. Pinilit niyang buksan ang pinto. Parang walang tao. Walang nagpapatahan sa baby. Ilang sandali pa, nabuksan niya na rin ang pinto. Sobrang kalat sa loob na animoy binagyo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bata. Nasa uyayi ang isang sanggol na lalaki at iyak ng iyak. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Roca. Nangingibabaw ang kanyang instincts habang inuugoy niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Bakit may bata rito? Nasaan kaya ang nanay niyan? Nag-aalalang tanong ni Candy. Tiningnan niya ang paligid. Parang gutom na yung bata, bakla. Ilang araw na kaya siyang walang kasama rito. Diyos ko, bakit pinapabayaan ng ganitong klaseng mga bata? Kumuha agad siya ng tsupon. Walang laman iyon, lumabas agad sila ng bahay. Dinala niya sa kanyang apartment ang bata. Pinabili niya naman ng gatas sa bukas pang tindahan si Candy. Oh, tahan na, nandito na kami. Magtitimpla na ng gatas mo. Pag-alo niya sa bata. Maya-maya ay dumating na rin ang kanyang kaibigan. Eto na, paano ba magtimpla nito? Hindi ko alam. Anong gagawin ko? Umiling din si Roca. Hindi ko rin alam eh. Timplahin mo na lang, tapos tikman mo kung may lasa. Sige na, bilis na, umiiyak na oh. Tarantang-taranta man, ginawa nilang lahat para mapatahan ng baby. Nang makapagtimpla at mapadede niya, dumaan ang awa sa kanya.
Halatang gutom na ang bata. Kawawa naman ang baby na to. Nasaan kaya ang nanay nito? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Candy. Hindi ko rin kilala pero bukas magtatanong-tanong ako. Baka may nakakaalam kung saan nagpunta. Tumango na lang siya. Napangiti si Roca, bahagya ng mahimbing ang tulog ng bata. Kung may ganito akong anak, hindi ko pababayaan. Baka dala ko pa kahit saan ako magpunta. Nakangiting sabi niya rito. Bumuntong hininga si Candy. Kaso, hindi naman natin kaya. Hindi kaya ng powers natin yan. Wala tayong matres. Alam niya naman yon. Pero sa sandaling yon, nakaramdam si Roca ng koneksyon na hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Iniwan man siya ni Alex, hindi niya alam kung bakit parang nangangako sa kanyang batang iyon ng bagong simula. Mama! Mama! Nanlaki ang mga mata ni Roca. Candy, narinig mo ba yon? Mama raw! Tinawag akong mama! Napairap ang kanyang kaibigan. Hindi naman ikaw ang nanay niyan. Huwag mo masyadong ilapit ang loob mo. Baka masaktan ka. May nanay pa yan. Hindi niya na lamang pinansin ang sinabi ni Candy. Ang iniisip niya lang noong mga panahong yon, ganun pala ang pakiramdam ng maging isang ina. Kung kaya lang, parang kahit buong mundo, iaalay para sa isang anak. Nang gabing iyon, hindi na natuloy pa ang inuman nila. Walang ginawa si Roca magdamag kundi bantayan ng bata. Siguro ay malungkot lang talaga siya, kaya ngayong may pagkakaabalahan na, nakita niya ang kasiyahan sa piling ng anak ng kanyang kapitbahay. Kinabukasan, nalaman na ni Roca ang tunay na nangyari. Nakibalita na si Candy at may nalaman na sila tungkol sa nanay nito. Napailing si Roca. Candy, hindi ko maipaliwanag ang galit na nararamdaman ko. Hindi ko lubos maisip kung paanong iniwan ng ganitong klaseng bata. Napakawalang hiya naman pala ng nanay niya. Bumuntong hininga ito. Alam ko, Roca, kalokang babaeng yon. Si Helga palang nanay niyan, nabuntis daw ng construction worker dyan sa kanto. Tapos may pamilya na pala yung lalaki sa ibang lugar, kaya umuwi na rin. Ito namang si Helga, sumama raw sa lalaki. Hindi na inisip tong anak niya. Tamang ginawa nating pagkuha sa kanya kagabi. At oo nga pala, narinig pa ng mga ibang tao rito. Buboy daw ang tawag sa kanya ng nanay niya. Kumunot ang noo ni Roca. Ano? Hindi niya man lang inintindi ang anak niya bago lumandi? Grabe yun. Papatay niya ba tong anak niya, ha? Basta niya nalang iniwan sa bahay. Kung hindi niya kayang alagaan, sana ibinigay niya nalang sa ibang kayang mag-alaga. Sabi na kagabi ko pa iniisip yon. Sinadya lang naiwan doon ng bata. Tumango ang kanyang kaibigan. Parang gano'n na nga, hindi ko maisip kung bakit may gagawa ng ganong bagay sa isang anak. Binuhat ni Roca ang bata. Tiyak na, natatakot at natarantang kawawang buboy. Huwag ka na ulit iiyak ng ganon. Nandito na si Mama Roca. Ano na ang napagpasyahan mong gawin? Tanong sa kanya ni Candy. Napangiti siya. Nagpasya kong ampunin na siya, Candy. Kailangan niya ng mapagmahal na tahanan at handa kong ibigay yun para sa kanya. Kayod ako ng kayod. May kanya-kanyang buhay na rin naman ang mga kapatid ko. Bakit hindi na lang ako mag-alaga ng isang batang ituturing kong pamilya? Bakas ang pag-alala sa mukha nito. Baka nakakalimutan mo, Roca. Bakla ka. Lalaki pa yung aampunin mo. Paano kapag lumaki na? Baka ikahiya ka lang yan bilang magulang. Anong gagawin mo? Gagawin mo rin bakla katulad natin? Umiling siya kaagad. Hindi no. Bakit ko gagawin yon? Kung anong gusto niya sa buhay niya, basta makakabuti sa kanya, ayos lang sa akin. Isa pa, hindi ko siya kailangang pilitin maging bakla rin para tanggapin ako. Palalakihin ko siya sa pagmamahal at tuturuan ko siya ng tamang respeto. Tingnan mong mga magulang ko, kahit ganito ako, tinanggap nila ako. Ito pa kayang batang bibigyan ko ng pag-ibig at tahanan? Napailing na naman si Candy. Pero, paano mga papeles niyan? Hindi mo pwedeng basta ampunin si Buboy. Mahabang proseso rin ang kailangan. Ngumisi naman si Roca. Akong bahala. Marami naman akong kliyente na nagtatrabaho sa munisipyo. Kayang-kaya kong asikasuhin ang papeles ni Buboy. Hindi ko nais na kunin siya ng mga social worker at ilagay ang custody niya sa isang mahabang process.
Kaya ipapakita ko sa mga tao na parang ipinagkatiwala siya sa akin ng ina bago siya umalis. At kung kailangan talaga ng parehong magulang, ipapangalan ko na lang sa ate ko at sa asawa niya. Mabait naman ang mga yon. Siguradong pagbibigyan nila ako. Namungay ang mga mata ni Candy. Talagang nagplano ka na ha? Ibang tama mo sa batang yan. Napangiti siya at tinitigan si Buboy. Hindi ko nga rin alam kung bakit binibigyan niya ako ng sense ng pagiging isang ina. Gusto ko lang kung anong makakabuti para sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ng kaibigan. Wala ka man matres at petsay, kayang-kaya mong maging isang ina. Grabe ka, yan na yata ang bagong goal mo sa buhay. Bumaha ang kagalakan sa kanyang puso. Salamat, Candy. Ang iyong suporta ay mahalaga sa akin. Tinapik nito ang kanyang balikat. Maganda ang plano mo at sigurado akong maiintindihan ng lahat kapag nakita nila ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanya. Ninang ako ha. Tumawa naman si Roca. Oo naman, umaasa akong maibibigay ko kay Buboy ang nararapat para sa kanya. Hindi ako makapaghintay na makita siyang lumaki sa isang mapagmahal na tahanan, Candy. Mahal na mahal ko na siya. Unang karga ko pa lang, gusto ko nang ampunin ka agad. Naayos na nga ni Roca ang mga papeles nito. Napunta na talaga sa kanyang pangangalaga si Buboy. Mahirap magpalaki ng anak. Bukod sa gastos, ang commitment sa oras at lakas, kailangang ibigay din sa bata. Gayunpaman, ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Marinig niya lang ang tawa ng kanyang anak, parang premyo na yon sa lahat ng kanyang hirap. Wait lang muna anak ha, laro ka lang dyan. Maghuhugas lang si mama ng mga plato. Ang kalat ng bahay natin. Papansin ka kasi, lagi mo na lang gustong magpaalaga. Malambing niyang sabi sa kanyang baby. Humagikhik naman si Buboy. Mahina niyang dinutdot ang pisngi nito. Ganyan ka talaga, lagi mo kong kinukuha sa ganyan mo. Alam mong kaunting tawa mo, nawawala agad ang inis ko. Kilalang kilala mo talagang Mama Roca mo ha? Pinanggigilan niya pa muna si Buboy bago tumayo. Lumalaking makulit ang kanyang anak. Ilang buwan pa lang ito pero malakas na ang mga buto. Halos lahat din naman kasi ng pera niya, nilalaan niya sa mga gamit, pagkain at mga bagong damit ng kanyang baby. Tuwing babayaran siya ng kliyente niya sa pagme-makeup at pag-aayos ng buhok, hindi pwedeng mawala ng pasalubong niya kay Buboy. Laging mayroon ang anak niya. Paglingon niya sa lababo, sinimulan niyang hugasan ang mga pinggan. Kumakanta siya habang gumagawa ng gawaing bahay. Gising pa naman ang bata. Umiiyak kasi si Buboy kapag hindi siya nakikita. Pero kapag naririnig nito ang boses niya, tumitigil din kaagad. Ngunit may nahagip ang kanyang mata. Isang galaw, maliit at panandalian, ngunit sapat na para mapahinto siya. Napatingin siya kay Buboy. Nakatayo na ito at nakakapit sa may pintuan. Masaya siyang napatili at lumapit sa kanyang anak. Buboy! Anak, bulong niya rito. Tingnan mo! Nakatayo ka mag-isa. San ka pupunta, ha? Lalayas ka na? Bakit nandyan ka? Humagikgik si Buboy bilang tugon. Tila musika sa pandinig ni Roca. Inabot niya ito at marahang hinaplos ang pisngi ni Buboy. Anak, bakit ka nagmamadali? Huwag ka munang lumaki. Nakakatakot. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Naluluhan niya pang sabi. Tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Roca nang lumapit ito sa kanya. Binuhat niya naman ito agad. Marahan niyang niyakap. Para na siyang timang na umiiyak sa loob ng bahay. Dapat masaya siya. Mabilis niyang inabot ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang numero ng kaibigan at sabik na naghintay sa sagot nito. Hoy, Roca! Anong nangyari? Bakit napatawag ka bigla? Nasa gitna ako ng trabaho oh. Bungad agad sa kanya ni Candy. Abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Bakla, hindi ka maniniwala. Nakatayo si Buboy habang naghuhugas ako ng mga pinggan. Malapit nang lumakad tong inaanak mo. Tumawa naman ito. Kaloka, akala ko kung ano na. Talagang tinawag mo pa sa akin yan? Alam mong may trabaho ako? Nanginig ang boses niya. Alam ko, hindi lang ako makapaniwala. Pero naiyak talaga ako. Ganito palang feeling, hindi ko maintindihan bakla. Parang gusto ko siyang lumaki na hindi. Naguguluhan na si Candy. Teka, umiiyak ka? Bakit? Dapat nga masaya ka. Nagpuna siya ng mga mata. Kasi ang bilis niyang lumaki bakla.
Parang kahapon lang, isa siyang maliit na sanggol sa aking mga bisig tapos ngayon, tumawa naman ito. Nako Roka, napaka-emosyonal mong ina. May kilala naman akong first time naging nanay. Hindi naman ganyan ka-OA. Ikaw na, sa'yo ng corona ng pagiging overacting mother of the year. Pinagtanggol agad ni Roka ang sarili. Hindi nakakatuwa, Candy. Siya ang aking anak at ang bawat maliit na milestone, baka mapaiyak ako. Ganito palang pakiramdam maging ina, no? Hindi man ako nagluwal, hindi man ako tunay na babae. Pakiramdam ko, nanay talaga ako. Sorry Roka, hindi ko sinasadyang tumawa. Kaya lang, normal talaga yan. Hindi natin mapipigilan ang paglaki ni Buboy. Mahinahong sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Oo, alam ko. Baka nag-overreact lang ako. Nakakaiyak lang kasi bigla. Hindi ko talaga mapigilan. Hindi Roka, hindi ka OA. Joke lang yung kanina, no? Okay lang maging emosyonal sa mga bagay na ganyan. Mahirap maging isang ina. At siguro kaya hindi mo rin napigilan kasi nga, Becky ka. At bago sa yung pagiging role na yan, hindi normal sa ating mga bakla na maging isang ina. Sumisinghot si Roka. Kaya napatingin tuloy sa kanyang anak. Salamat, Candy. Para kasing sasabog sa sobrang sayang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pasensya na sa storbo. Tumawa ulit ito. Siyempre, okay lang yon. Nandito lang ako palagi para sa'yo at kay Buboy, kahit anong mangyari. Salamat ulit. Ikaw ang matalik na kaibigan ng kaaway ko dati. Pero parang kapatid ng turing sa akin. Matagal pa silang nag-usap. Naging tsismisa na tuloy iyon. Hindi niya na natapos ang gawaing bahay. Nang matapos ang tawag, ibinaba niya muna ang kanyang anak. Inayos niya ang kuna malapit sa kusina at doon inilagay ang bata. Hinaplos niya ang buhok ni Buboy. Mahal kita anak. Palagi kang magiging baby ko. Kahit gaano ka pa kabilis lumaki. Hinayaan niya na lang muna maglaro si Buboy doon. Kailangan niya ng magmadali. Sa bahay niya rin kasi pumupunta ang mga kliyente niya. Kaya dapat malinis doon. Lumipas pang ilang buwan, naging maayos ang buhay nilang mag-ina. Malapit nang mag-isang taon si Buboy. Pinag-iipunan niya talaga iyon. Gusto niyang maghanda sa birthday nito, pero simple lang. Mas gusto niya kasing bongga ang 7th birthday ni Buboy dahil mas maa-appreciate na yun ang kanyang anak. Tumabi sa kanya si Candy. Napansin ko na palagi kang nag-iipon ng pera. Hindi ka masyadong gumagastos ngayon. May pinag-iipunan ka ba? Tumango si Roka. Oo, actually, nag-iipon ako para sa birthday party ng anak ko. Napangiti naman ito. Ay, ang sweet naman. Grabe talagang pagmamahal mo kay Buboy. Swerte ng batang yan sa'yo. Mahina siyang tumawa. 1-year-old na kasi siya eh. Kaya kahit mapaghanda ko lang kahit papaano. Saka, siya ba talagang swerte sa akin? Parang hindi ganun, Candy. Ako ang maswerte sa kanya. Simula nang dumating sa buhay ko si Buboy, naging tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa akin. Binigyan niya ng purpose at kulay ang buhay ko. Gusto kong bigyan siya ng pinakamagandang kaarawan na kaya ko, kahit hindi man magarbo. Gusto kong mag-decorate ng bahay. Bilhan siya ng isang cake, basta marami akong gustong gawin. Manghang-mangha sa kanya si Candy. Binubuhos mo na talaga sa anak mo. Kung hinayaan ng Diyos na babae ka, baka naging mabuti kang ina sa mga anak mo. Napangiti naman siya. Siguro, kaya hindi rin ako pinagbigyan maging babae kasi kung ganon, hindi ako magkakaroon ng amor kay Buboy. Pero, may dahilan lahat eh. Pakiramdam ko, binigay talaga siya sa akin ng langit, Candy. Mabilis na lumipas ang mga taon. Unti-unti nang lumalaki sa kanyang piling si Buboy. Bawat haharapin itong pag-abante sa buhay, palagi siya ang kasama. Kailanman, hindi iniwan ni Roka ang kanyang anak. Umupo si Roka sa beranda. Napangiti siya nang makitang naglalaro ang kanyang anak sa kanilang bakuran. Bakla siya, pero hindi niya inasahang kaya niyang maging isang ina. Pagkatapos nilang maghiwalay noon ni Alex, hindi na siya muling naghanap ng bagong mamahalin. Para sa kanya, sapat na si Buboy. Sa anak niya na lang ibubuhos ang kanyang pagmamahal. Mama, sabi po ng classmates ko, hindi ka naman raw po mama. Bakla ka raw po.
Sabi sa kanya ni Buboy habang pinupunasan ng pawis nito. Tumaas ang isang kilay niya. Sino na namang nagsabi niyan sa'yo? Inaasar ka na naman ba sa school? Umiling agad si Buboy. Mama, hindi po. Kaya ko naman po sila. Lagi rin po kitang pinagtatanggol. Sinasabi ko pong kahit bakla ka po, ikaw ang the best. Mapagmahal at maalaga kong mama. Kasi ako, may mama akong naglalaban ng uniform ko. Nagpapabaon po sa akin ng masasarap na pagkain at may design. Binibili po ako ng mga laruan na gusto ko. Naglalagay ng bimpo sa likod ko. Hindi po ganun ang mga mama nila. Pero ikaw mama, ganun ka. Kaya kapag sinasabi nilang hindi kita mama, umiiling agad ako. Tiningnan ni Roca ng mabuti ang kanyang anak. Habang lumalaki ito, nagtanong na ito tungkol sa pagkatao. Ipinaliwanag niya naman ng mabuti rito ang totoo. Akala niya, sasama ang loob ni Buboy, pero hindi iyon ang nangyari. Halos araw-araw itong nagpapasalamat sa kanya dahil nagawa niya itong kupkupin. Ni minsan, hindi nito ikinahiya ang pagiging bakla niya. Hindi lang mama ang turing nito sa kanya, kundi papa na rin. Para kay Buboy, hindi na nito kailangan ng kompletong pamilya. Basta nandun lang siya. Doon pa lang, napatunayan niyang tama ang naging pagpapalaki niya kay Buboy. Hinaplos ni Roca ang buhok nito. Ang bait mo talaga, Buboy. Ang sweet mo pa. Huwag kang magbabago ha. Lagi mong tatanda ang mahal na mahal ka ni Mama. Hindi ka man nanggaling sa akin at bakla man ako. Para sa akin, totoo kitang anak na mahal ko. Naalala ni Roca ang mga pag-aalinlangan na bumalot sa kanya noon. Maibibigay ba niya ang lahat ng kailangan ni Buboy? Maibibigay niya ba sa bata ang pagmamahal at suportang nararapat dito? Ngunit nagawa niya ang lahat ng yon at magagawa niya pa sa mga susunod na mga taon. Sa mga sandaling iyon, alam ni Roca na natagpuan niya na ang kanyang layunin sa buhay. Maaring isa siyang bakla pero alam niyang kaya niya. Hindi sukatan ang pagiging babae para maging isang ina. Tipid na napangiti si Roca nang makita ang mga larawan ni Buboy. 7 years na rin pala. Halos hindi ako makapaniwala. Tumingin sa kanya si Buboy. Ano pong sinasabi niyo, Mama? Ay, wala lang. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang oras. Parang kahapon lang nasanggol ka sa aking mga bisig. Opo, pero malaki na po ako, Mama. Kaya ko na po kayong ipagtanggol. Malapit na po akong maging 7 years old. Magiging si Superman na po ako. Mahinang tumawa si Roca. Anong sabi mo? Marunong yun magsuot ng brief. Nasa labas nga lang. Ikaw, kung hindi pa kita pagagalitan, hindi ka pa magsusuot? Mama, mainit po eh. Nakangusong sabi naman nito. Kiniliti niyang anak. May pagkakataon talagang hindi ito sumusunod sa kanya. Minsan pa nga ay gusto niya na lang itong paluin sa sobrang gigil. Gayunpaman, pinipigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Nagtitimpi pa rin si Roca dahil isa siyang ina. Ganun naman yata talaga kapag bata. Hindi talaga maiwasang maging pasaway. Pero Mama, kahit pasaway po ako, wag po kayong titigil i-love ako ha. Gawin niyo rin po akong forever niyong anak. Kasi promise po, gagawin ko po kayong forever kong nanay. Humalakhak si Roca. Kahit hindi mo pa hinihiling, ginagawa ko na. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ngumisi si Buboy. Ikaw din po ang pinakamagandang nangyari sa akin, Mama. Wala pong halong bola. Pero sa birthday ko po, pwede pong ibili niyo ako ng bagong bola ni Ninang Candy? Naningkit ang kanyang mga mata. Abat, humihirit ka pa. Pero sige, ibibili kita. Bala kong maghanda sa birthday mo. Sabihin mo sa mga kaibigan at kaklase mo ha. Ililista natin para malaman kung ilan ang pupunta. Tapos, magsuot ka ng Superman na costume. Gusto mo yun, di ba? Nagliwanag agad ang mukha ng kanyang anak. Siyempre naman po, Mama. Sinapo niyang mukha nito. Alam mo, nung una akong nagpasya na ampunin ka, hindi ako sigurado kung magagawa ko ito. Ang pagiging isang ina ng mag-isa, walang kasama at bakla pa. Parang napakalaking responsibilidad. Itinagilid ni Buboy ang ulo nito. Pero magaling ka po, Mama. Hindi po kita ipagpapalit sa kahit na sino. At kapag mainit po ang ulo nyo o nagagalit po kayo sa akin, okay lang po. Kasi alam ko rin naman pong makulit ako. Pero pagkatapos naman po nun, niyayakap nyo po ako ng mahigpit at humihingi kayo ng sorry.
Huminga ng malalim si Roca. Napakatalino mong bata. Ang bilis mong maintindihan lahat ng bagay sa paligid mo. Siyempre, kahit matanda ako sa'yo, deserve mo pa rin ng sorry. May damdamin ka, nasasaktan ka rin, at ayokong nasasaktan ng anak ko. Mahal po kita, Mama. Ngumiti ito sa kanya. Nagdingding ng luha ang mga mata ni Roca habang hinihila si Buboy sa isang mahigpit na yakap. Hinamplos niyang buhok nito. Napupuno ng kagalakan ang kanyang puso. Thank you, Buboy. Mahal din kita, anak. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nanatili silang ganoon sandali. Nakayakap pa rin sa isa't isa. Sinong mag-aakalang mapapalaki niya ng ganoon si Buboy? Sa sumunod na oras ay naglaro silang magkasama. Napuno ng kanilang tawanan ng silid at habang pinagmamasdan ni Roca ang mukha ng kanyang anak na lumiwanag sa tuwa, alam niya sa kanyang puso, hindi niya ipagpapalit ang sandaling iyon. Kay Buboy, natagpuan ni Roca ang kanyang pinakamalaking pagpapala, ang kanyang pinakamalaking kasiyahan. At habang sila'y naglalaro at nagtatawanan, alam niyang kahit anong hamon ang dumating, haharapin nila iyon ng magkasama. Hala, paano yan anak? Hindi ka raw mababantayan ng ninang candy mo. Walang maiiwan sa'yo. Baka abutin ako ng umaga sa gay contest sa kabilang barangay. Huminga ng malalim si Roca. Gabi na at hindi niya pwedeng iwan ang anak niyang mag-isa sa apartment na iyon. Eh di Mama, isama niyo na lang po ako. Nakangiting sabi ni Buboy. Nanlaki ang mga mata ni Roca. Hindi pwede, gabi na, baka magkasipon ka. Umiling agad ang kanyang anak. Hindi po yan Mama, lagyan niyo na lang po ako ng sombrero. Baka may mumurito, biglang may humila ng pa ako. Pagbalik niyo po, wala na kayong anak. Napairap naman si Roca. At tinakot mo pa talagang sarili mo. Sige, bibihisan kita. Magbaon tayo ng mga damit mo. Dala sa isang kamay ang mga gamit at sa kabila naman, hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Habang nasa tricycle, kinakabahan si Roca. Gay contest iyon, hindi pa nakakapunta ang anak niya sa mga ganoong klaseng lugar. Minsan pa nga ay mga bastos ang moto ng mga kandidata. Napailing na lang siya. Tatakpan niya na lang ang mga tenga ni Buboy. Nang makarating sa covered court, pumunta agad sila sa backstage. Tiningnan niya si Buboy. Hindi niya alam kung namamangha ito o nagugulat lang sa mga nakikita. Ngumiti si Roca. Inaasahan niyang pahahalagahan ni Buboy ang kanyang trabaho. Ngunit nang marinig ang paghanga sa boses ng kanyang anak, para siyang sinakay sa ulap. Mama, hindi ko po alam na ganito ka pala kagaling mag-makeup. Ang ganda po! Nakangiting sabi sa kanya ni Buboy habang nanonood sa ginagawa niya. Napangiti siya. Salamat Buboy! Maupo ka lang dyan ha. Huwag kang aalis. Mahihirapan akong hanapin ka kapag umalis ka. Habang nagtatrabaho si Roca, napansin ng kliyente ang kanyang anak. Giliw na giliw ang contestant dito. Bawat nakita kasi nitong maganda, kinakawayan nito at tinatawag na Miss Beautiful. Bumulong ang kliyente sa kanya habang nilalagyan niya ng eyeshadow. Anak mo ba tong gwapong batang to? Ang bait naman ng anak mo, Roca. Napahinto siya sandali. Pagkatapos ay sumagot ng may kumpiyansa si Roca. Oo, anak ko siya. Mabait po talaga yan. Alam niyang bakla ako, kaya mabait din po talaga siya sa mga katulad natin. Tumaas ang isang kilay nito. Siya ba, katulad natin, bakla rin ba siya? Hindi agad nakasagot si Roca. Alam niyang ang pagiging bakla ay may kalakip rin na panghuhusga at pagkiling. Ngunit alam din niya na si Buboy ay si Buboy. Kung ano man ang pagkatao nito, hindi dahil impluwensya o kung ano paman. Umiling si Roca. Hindi, straight si Buboy. Talagang marespeto at malawak ang pangunawa niya sa mga bagay kahit bata pa. Tumango naman ito. I see. Pinalaki mo siya ng maayos, Roca. Kumaway ang kanyang anak sa kliyente niya. Hi po, ako si Buboy. Ang ganda niyo po. Hello Buboy, ang bait mo naman. Manang-mana ka sa mama mo. Nakangiting sabi pa ng kliyente. Pinagmasdan lang siya ng kanyang anak. Nakita niya si Buboy na sinusundan bawat marahang hampas niya ng brush sa mukha ng kliyente. Napangiti na lang siya nang magsimula ng pageant. Naiwan muna sila sa backstage. Ayos ka lang ba dyan anak? Nagugutom ka na ba? Inilabas ni Roca ang sandwich na ginawa niya kanina.
Tinanggap naman ni Buboy ang pagkain. Mama, paano ka po natutong mag-makeup? Binuksan niya na rin ang tumbler nitong may lamang gatas. Practice, madalas. Pero mahilig talaga ako sa sining, anak. Natutuwa ako kapag nakakapag-makeup ako, kahit minsan medyo nakakapagod. Ngumiti naman si Buboy. Hindi po ako makapaniwalang magandang nagagawa po ng mga ginagamit nyo kay Miss Beautiful. Pati po yung iba, lahat po sila magaganda. Hinaplos niyang buhok nito. Ang makeup, higit pa sa isang gamit para sa pagpapaganda. Paraan din ng makeup para sabihin natin sa mundo kung sino talaga tayo, anak. Tumango si Buboy. Mama, proud po ako sa'yo. Pinaparamdam mo sa mga tao na maganda sila, sa loob at labas man. Nilagay niyang kamay sa balikat ni Buboy. At ipinagmamalaki kita, Buboy. Sobrang maunawain mo sa lahat ng bagay. Isang mabait na puso at isang malalim na paggalang sa iba ang meron ka. Huwag sanang mawala sa'yo yan, anak. Tumango naman ito. Isa rin talaga sa naging problema niya ang pagpapalaki kay Buboy. Pero ang makita itong punong-puno ng respeto sa lahat ng tao, kaya na siyang ipagmalaki sa iba't ibang paraan. Nagtuloy-tuloy na nga ang pag-aayos ni Roca sa pageant. Sa sobrang abala, hindi niya namalayang nakatulog na pala si Buboy sa upuan. Napabuntong hininga na lang siya. Siguradong mangangalay ang kanyang anak. Sige na, Roca, itong bayad ko. Kaya ko ng sarili ko. Coronation night na rin naman. Last na to. Umuwi na kayo ng anak mo para makapagpahinga. Sabi sa kanya ng kliyente. Mataman siyang tumingin dito. Sigurado ka po ba? Tumango agad ang kliyente niya. Oo, sige na. Kawawa yung anak mo, oh. Nagpatawag na rin ako ng tricycle para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapang maglakad hanggang kanto. Alam kong pagod ka na. Tapos kasama mo pa si Buboy. Napangiti si Roca. Thank you po, ma'am. Uuna na po ako, ha. Congratulations po. Sana manalo po kayo. Mahina namang tumawa ang kanyang kliyente. Inayos ni Roca ang kanyang mga gamit. Nang maayos niya, ginising niya na si Buboy. Antok na antok pa ang kanyang anak, kaya binuhat niya na lang. Medyo nabibigatan siya pero kaya niya pa naman. Lumabas na sila sa backstage at sumakay sa tricycle. Kahit malakas ang hangin sa biyahe, mahimbing pa rin ang tulog ni Buboy. Napangiti si Roca. Pakiramdam niya, ito talaga ang lucky charm niya sa kahit anong bagay na kanyang ginagawa. Lumipas ang mga araw, naging ganoon na ulit ang daloy ng kanilang buhay. Kapag kailangan niyang umalis ng bahay at walang pasok si Buboy, isinasama niya na lamang ito kaysa iwanan. Hanggang isang araw, kauuwi lang ni Roca galing pamamalengke nang makita niyang may kausap na babae ang kanyang anak. Sino po kayo? Hindi ko po kayo kilala. Sabi ni Buboy dito. Umiling ang babae at pilit na hinawakan ng braso ng bata. Anak, ako to, si Helga, ang tunay mong ina. Halika na, sumama ka na sa akin. Buboy! Malakas na tawag ni Roca. Nalaki agad ang mga mata ni Buboy. Mama! Lumapit ito sa kanya at tinulungan siya sa kanyang mga pinamili. Tiningnan niyang mabuti ang babae. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Buboy, anong ginawa sa ng babaeng yon? Tanong niya rito. Tumingala sa kanya si Buboy. Nangingilid ang mga luha. Sinasabi niya pong anak niya ako. Mama, ikaw lang naman po ang mama ko, di ba? Hindi po ako sasama sa kanya kasi ikaw lang po ang nag-alaga at nagmahal sa akin. Marahan siyang umupo sa harap nito. Pumunta ka muna sa bahay ng kalaro mo, ha. Nandun ang ninang Candy mo, nakikipagchismisan. Doon ka muna hanggat hindi kita pinupuntahan. Tumango naman ang batang lalaki. Kinuha niya ang mga pinamili niya sa bata. Ibinigay niya ang kanyang pasalubong para may makain si Buboy habang nakatambay sa ibang bahay. Humarap siya kay Helga. Anong ginagawa mo rito, ha? Bakit bumalik ka pa? Humalukip-kip ang babae. Babawiin ko ng anak ko. Gusto kong kunin si Buboy. Napatingin siya sa mga kapitbahay na nakikiosyoso sa kanila. Halika, sumama ka sa akin. Sa loob tayo ng bahay ko mag-usap. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Kinakabahang umupo si Roca sa kanyang sala habang hinihintay ang pagdating ni Helga. Nang tuluyang pumasok ang babae, naging seryoso ang ekspresyon ni Roca. Inilahad niya ang sofa. Helga, kailangan nating mag-usap. Please, umupo ka. Napairap naman ito.
Ano ang lahat ng to, Roka? Wala akong oras dito. Ang gusto ko, ibigay mo na sa akin agad ang anak ko. Sarkastikong nagsalita si Roka. Tungkol ito kay Buboy. Anong ayaw mong pag-usapan? Anak mo ang topic natin kaya dapat may oras ka. Bumalik ka na lang dito bigla na parang walang nangyari. Tapos sasabihin mo, gusto mong kunin si Buboy? Baka nakakalimutan mo. Inabandona mo ang anak mo, 7 taon kang nawala. Napairap ang babae. Anak ko si Buboy. Mayroon akong karapatan sa anak ko. Ang dami-dami mong sinasabi. Karapatan? Paano naman ang responsibilidad? Iniwan mo siya nung mga panahong kailangan ka niya. Helga, ikaw lang ang nagluwal pero ako ang nagmahal at ako ang bumuhay. Dinuro siya nito. May dahilan ako, Roka. Hindi mo naiintindihan yon. Kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Tiningnan niyang mabuti si Helga. Kahit anong dahilan pa yan, hindi mo dapat iniwan ang anak mo. Madali naman akong kausap eh. Kaso, hindi ko nagugustuhan tong ginagawa mo. Anong akala mo sa emosyon ng anak mo? Manhid? Laruan na pwedeng ipahiram mo sa iba kapag sawa ka na? Subukan mo ako, Helga. Subukan mong ipaintindi sa akin kung bakit mo pinabayaan ang sarili mong anak. Umiwas ng tingin ang babae sa kanya. Hindi mo ko maiintindihan. Hindi talaga. Hindi ko maiintindihan kung bakit parang simple sa yung iniwan ng anak mo. Talagang nakaya mong iwan siyang lumaki na walang pagmamahal ng isang ina? Obligasyon mo yon, pero pinulot ko si Buboy at minahal ko. Naiinis siyang tiningnan ni Helga. Maganda ang pagpapalaki mo sa kanya, Roka. Pero hindi mo ako mapapalitan bilang nanay niya. Isa pa, bakla ka. Ano? Palalakihin mo rin bakla ang anak ko o palalakihin mo tapos gagawin mong lalaki mo? Hindi niya napigilang sampalin si Helga. Baboy ka? Anong klase kang tao? Bakit mo nasasabi yan, ha? Hindi ko dugot laman si Buboy. Pero walang hiya ka. Anak ko yun. Kahit bakla ako, ni minsan hindi ko inisip yan. Ikaw ang tunay na babae pero mas nagiging ina pa ako sa'yo. Masama siyang tiningnan ni Helga. Sa tingin mo, napakabait mo? Kaya nga ako nandito eh. Ako nang magpapalaki. Nangilid ang kanyang mga luha. Pero, ginawa ko ang dapat kong gawin para protektahan siya. Ibigay sa kanyang pagmamahal at suportang nararapat sa kanya. Naibigay mo ba yun kay Buboy? Ha? Ano? Babaliwalain mo ako? Dapat nga nagpapasalamat ka. Kung hindi ko nakitang anak mo, baka wala ka ng gustong balikang bata ngayon. Nanunuyang tumawa si Helga. Pagmamahal at suporta? Yan bang tawag mo rito? Ang pagpapalaki sa kanya at pagtuturo sa kabaklaan mo? Parang sasabog na siya sa galit. Helga, bakit ba ang kitid ng utak mo? Ano bang masama sa pagiging bakla, ha? Gusto kong maging maayos ang usapan para kay Buboy, pero kung ano-anong sinasabi mo. Umiling ang babae. Oo, bakit? Hindi ba totoo? Hindi ka niya nanay, Roka. Hindi ka magiging ina dahil bakla ka. Nanginginig sa galit si Roka. Oo, hindi niya ako totoong nanay. Pero naroon ako para sa kanya sa mga panahong wala ka. Nang una siyang magsalita, dumapa, gumapang, maglakad. Akong nasa tabi niya. Kapag nagkakasakit siya at kailangan niya ng ina, ako ang tinatawag niya. Kaya kahit anong sabihin mo, mama ako ni Buboy. Bakas ang pagtutol sa mukha ni Helga. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mong lumayo ako kay Buboy at hindi niya ako makilala? Ano ko siya? Tumulo ang mga luha ni Roka. Hindi naman kita pinapalayo. Ang akin lang, wag mo namang bawiin si Buboy ng ganoon na lang. Anak ko rin siya, Helga. At gagawin ko ang lahat kahit masakit sa akin. Hindi naman ikaw ang iniisip ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Pero sa bata may pakialam ako. Kung may dapat nating isaalang-alang dito, yun ang damdamin ni Buboy. Umiwas ng tingin si Helga. Gawin mo ang gusto mo, pero wag mong isipin mapapalitan mo ko. Ako pa rin ang kadugo. Kinupkup mo lang ang anak ko. Napasinghap si Roka. Ayokong palitan ka, Helga. Hindi ko rin naman gugustuhin maging katulad mo. Gusto ko lang maging nanay na kailangan ni Buboy. Yun lang ang mahalaga sa akin. Tumayo na si Helga. Aalis na ako. Hahayaan ko sa yung anak ko. Pero hayaan mo kung makilala niya ako. Bigyan mo ako ng oras makasama siya. Dahil kahit saan dumating tong usapan na to,
Ako pa rin ang nanay ni Buboy. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pinabalik niya na agad si Buboy sa kanilang bahay. Hindi ito nagtanong tungkol kay Helga, gayunpaman, tahimik lang ito. Nilingon niya si Buboy habang naghihiwa ng lulutuin. Anak, ayaw mo bang kausapin si Mama? Napanguso naman ito. Sabi po ng babae kanina, siya daw po ang nanay ko. Gusto niya po akong kunin, pero ayaw ko pong sumama. Ibibigay niyo po ba ako sa totoo kong nanay? Natigilan si Rocco sa paghihiwa. Lumingon siya kay Buboy. Baka sa mukha nito ang kaguluhan na takot. Umupo siya sa sofa. Halika nga rito anak. Lumapit agad ito sa kanya. Mama, alam ko pong pasaway ako minsan pero wag niyo po akong ipapamigay ha? Mahina siyang tumawa. Bakit naman kita ipapamigay? Anong sabi ko sa'yo? Kahit pasaway ka, love na love pa rin kita. Yumakap sa kanya si Buboy. Love din po kita mama. Bumuntong hininga si Roca. Pero anak, alam mo namang hindi ka nang galing sa akin, di ba? Hindi ako ang tunay mong ina. Oo, hindi kita ibibigay basta-basta. Pero, ayaw mo bang makilala ang tunay mong mama? Mahalaga sa akin ang iniisip at nararamdaman mo. Laging yan ang una para sa akin. Kaya magsabi ka ng totoo sa akin, ha? Nangilid ang mga luha ni Buboy. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po siya kilala, mama, pero siya po ang naglabas sa akin, di ba po? Bakit gusto niya po akong kunin? Ilalayo niya po ba ako sa inyo? Marahan siyang umiling. Hindi, Buboy. Gusto ko lang makilala at makasama ng nanay mo. Isa pa, sa tingin mo ba, hahayaan kong ilayo ka ng kahit na sino sa akin? Hindi ko hahayaan yon. Anak kita eh. Pero para sa akin, okay lang kung gusto mong makabanding ang totoo mong nanay. Kung yun ang gusto mo, susuporta lang ako. Hindi ako tututol anak. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Buboy. Kapag sinabi ko pong gusto ko pong makilala ang totoo kong nanay, ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi niya na rin mapigilang mapaiyak. Ano ka ba? Siyempre hindi. Bakit naman kita aayawan? Para sa akin, kung anong maging desisyon mo, kung anong gusto mo, yun din ang sa akin. Kahit masakit para sa akin anak, mas mahalaga sa akin ang kaligayahan at ikabubuti mo. Yun ang palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka palagi ni mama. Huwag na huwag mong iisiping hindi na kita mamahalin kasi forever ang love ko sa'yo. Katulad ng pinag-usapan nila ni Buboy, naging bukas na nga ito tungkol kay Helga. Nagkasundo rin sila ng babae na kukunin nito si Buboy para ipasyal. Kapag umuwi si Buboy, masaya sa mga laro ang natatanggap nito mula kay Helga. Hindi niya maiwasang magselos. Gayunpaman, hindi niya pinapahalata iyon. Ayaw niyang malaman iyon ng kanyang anak. Basta masaya ito, sapat na sa kanya. Bukod doon, alam niya namang kahit anong mangyari, mahal pa rin siya ni Buboy. At kung may mga tao pang kayang magmahal sa bata, hindi niya iyon hahadlangan. Bakla! Ang martir mong nanay ha! Ganyan ba talaga kapag naging nanay ang mga baklang katulad natin? Naiisip ko rin mag-ampon kasi nga inspired ako sa'yo. Pero kapag may ganyang sabit, wag na lang. Masasaktan lang ako. Tuloy-tuloy, nasabi ni Candy sa kanya. Tipid siyang napangiti. Oo, nagsiselos ako minsan. Pero alam ko rin naman na karapatan yun ni Buboy. Gusto nilang makasamang isa't isa. Kaya sino ako para tumutol doon? Isa pa, confident naman akong mahal ako ng anak ko. Tuwing uuwi siya, lagi niyang kinikwento sa akin lahat ng ginagawa nila ni Helga kapag namamasyal. Saka, bago matapos ang araw, ako pa rin talagang hinahanap niya. Ako pa rin na mama niya ang mahal na mahal niya. Tumango naman si Candy. Bilib ako sa pagpapalaki mo sa anak mo. Sobrang bait. Parang hindi anak ng bruhan niyang nanay. Mabuti na lang talaga sa'yo napuntang bata. Pero alam mo, kung ako yan, hindi ko basta-bastang ibibigay ang anak ko. Aba, ang laki ng hirap at gastos mo sa bata. Tapos bigla siyang e-epal. At saka ano bang ginawa niya sa kanyang anak? Hindi ba't basta niya nalang iniwan sa bahay na walang kahit na sinong magbabantay? Bumuntong hininga si Roca. Hayaan mo na Candy. Kung susumbatan ko pa siya lalo, baka magkagulo pa at makaapekto kay Buboy. Bumawi na naman si Helga sa anak niya. Deserve niya naman siguro ng second chance. Ganon talaga ang ugali ni Roca. Hanggang kaya niyang unawain ng ibang tao, ginagawa niya. Ayaw niya rin kasi ng kahit na anong away. Maya-maya ay umalis na rin sa kanyang bahay si Candy. Nang sumapit ang hapon, dumating na rin si Buboy. Abala siya sa kusina.
Napangiti siya nang yumakap sa kanyang bewang ang bata. Kumusta, Buboy? Kumusta ang araw ng cute kong anak? Magilong na tanong niya rito. Napangiti si Buboy. Ayos lang po, Mama. Nagpunta kami ni Nanay Helga sa parke at kumain sa paborito kong restaurant. Napangiti si Roca. Mukhang masaya naman ang araw niyo. May iba pa ba kayong ginawa? Tumango naman ito. Opo, nagpunta po kami sa bahay niya. Tapos po pinagamit niya po ako ng computer. Kaya lang po. Tumaas ang mga kilay ni Roca. Ano yun, Buboy? Kaya lang? Sige, ituloy mo anak. Ngumuso naman si Buboy. Kumuha po siya ng picture sa akin habang hubot-hubad ako. Sabi niya po, smile daw ako. Pero pagkatapos po nun, pinaligo niya na po ako. Kumunot ang noo ni Roca. Tinanong mo ba siya kung bakit kanya kinuhanan ng picture? Tumango naman si Buboy. Opo, pero sabi niya po, gusto niya lang isama sa mga alaala yon kasi hindi raw po kami magkasama nung baby pa po ako. Hindi mapigilang mapaisip ni Roca. Hindi niya maunawaan ang ginawa ni Helga. Pakiramdam niya may mali, hindi niya lang matumbok kung ano yon. Mama, kakain na po ba tayo? Gutom na po ako, sabi ni Buboy sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? Hindi ka pa kumain? Hindi pa po. Nakalimutan po akong pakainin ni Nanay Helga kanina. Tumutunog na po ang tiyan ko, Mama. Bumuntong hininga si Roca. Sige anak, umupo ka muna rito sa sala ha. Magluluto lang ako. Ano ba naman yang si Helga? Bakit hinayaan ka bigla magutom? Gusto niyang kumprontahin si Helga. Gayunpaman, isinantabi niya na lang muna iyon. Kahit may mga weird siyang nararamdaman, hinayaan niya na lang. Ayaw niyang pag-isipan ng masama si Helga. Gayong bumabawi na nga ito kay Buboy. Hanggang sa isang araw, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari ni Roca. Kunot na kunot ang kanyang noo. Gabi na. Dapat umuwi na si Buboy. Pero hanggang sa mga oras na yon, wala pa ang kanyang anak. Ano, nakontak mo na ba? Tanong sa kanya ni Candy. Nagpapabalik-balik siya sa sala. Hindi pa nga eh. Ayaw sagutin ni Helga ang tawag. Nag-aalala na ako kay Buboy. Baka kung anong nangyayari sa anak ko. Alam mo bang bahay niya? Tanong sa kanya nito. Sandali siyang nag-isip. Hindi, pero mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Buboy. Hinanap niyang gamit nito. Natandaan niyang ibinibida sa kanya ng bata ang mga sinusulat nito. Nakita niya roon ang address ng bahay ni Helga. Ano, pupuntahan na ba natin? Tanong sa kanya ni Candy. Kinuha agad ni Roca ang kanyang bag. Walang pagdadalawang isip. Tara na. Sumakay sila ng jeep. Naglakad lang sila papasok sa isang kalye. Maya-maya, nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Helga. Eto na ba yon? Dito na ba? Tanong ni Candy sa kanya. Oo, ito na yon. Kumatok agad si Roca sa gate. Tao po! Tao po! Helga! Buboy! Padabog na lumabas si Helga. Ano ba? Sino ba yan? Storbo kayo? Roca? Pinamaywangan niya ito. Hoy, Helga! Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. Nasaan ang anak ko? Bakas ang inis sa mukha ni Helga. Ano ba? Natutulog na si Buboy. Bukas na lang. Anong bukas? Helga, wala sa usapan yan. Ilabas mo ang anak ko. Uuwi na kami ni Buboy. Bumaha ang galit sa mukha nito. Lumayas ka na nga sabi dito. Hindi mo makikita si Buboy. At ano ba? Kung makaangkin ka, akala mo sayo si Buboy. Anak ko siya. Dapat nga wala kang karapatan na kunin sa akin ng bata na para bang ako pang nakikipag-agawan sa atensyon at oras ng anak ko. Binulyawan ni Candy ang babae. Wow naman, Helga. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang nag-alaga sa inaanak ko sa loob ng 7 taon. Gustong makita ni Roca ang anak niya, kaya ilabas mo na si Buboy. Tinanaw ni Roca ang loob ng bahay. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita si Buboy. Ano ba? Sinabi ko nang bawal kayo rito, di ba? Malakas na sigaw ni Helga, pero hindi nakinig si Roca. Pinilit niyang buksan ang lock ng maliit nitong gate. Nang makapasok, dumiretso agad siya sa loob. Buboy! Buboy! Nandito na si Mama! Halika na! Uuwi na tayo! Malakas niyang sigaw. Umakyat siya sa itaas. Humarang agad sa Helga. Tinulak niya naman agad ito. Talagang hindi na siya makapagtimpi. May kwarto sa taas, pero nakalak. Malakas niyang binanggayon gamit ng braso. Nang mabuksan niya yon, umawang ang kanyang bibig sa gulat.
Diyos mio! Ano yan? Gulat na tanong ni Candy. Nanlaki ang mga mata ni Roca. Nakita niya isang matangkad na lalaki sa loob. Wala itong saplot. Habang ang anak niyang si Buboy, ganoon rin. Nasa ibabaw ng kama at wala itong malay. Anong ginawa niyo sa anak ko? Malakas niyang sigaw. Aalis na sanang lalaki pero mabilis na hinarangan ni Candy yon. Pati na rin si Helga. Gayunpaman, nakatakas ang lalaki. Pero hindi hinayaan ni Candy na makaalis pa si Helga. Lumapit siya agad kay Buboy. Anak, nandito na si Mama. Anong ginawa nila sa'yo, ha? Mukha namang hindi pa nahawakan ng bata. Gayunpaman, kahit anong gising niya rito, hindi magising si Buboy. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit hindi siya magising? Malakas niyang tanong kay Helga. Binalot niya ng kumot si Buboy. Walang pagdadalawang isip, dinala niya ang bata sa ospital. Habang si Candy naman, diniretso sa presinto si Helga. Nang makarating sa ospital, nalaman niyang maraming pinainom na pangpatulog dito. Kung hindi niya naisugod sa ospital ang bata, baka huli na ang lahat. Kaya nang maging stable na ang kalagayan ni Buboy, hinarap niya si Helga. Malakas niya itong sinampal. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Buboy. Akala ko babawi ka lang. Akala ko may mabuti kang intensyon. Anong klase kang ina? Para ibenta mo siya at ilagay sa ganung gawain, ha? May konsensya ka ba? Tao ka pa ba? Idedemanda kita at yung lalaki kanina. Wala akong pakialam kahit maubos pang pera ko. Hindi ka pwedeng maging ina, Helga. Halangang bituka mo. Kung hindi siya pinigilan ng mga pulis, baka kung ano pang nagawa niyang malala kay Helga. Hindi niya lang kasi matanggap ang nangyari. Labis niyang iningatan si Buboy simula bata pa ito. Ultimo lamok, ayaw niyang dumapo sa kanyang anak. Pero ang sarili nitong ina, nagawa nang ang iwan, ipapasok pa sa mga ganoong klase ng gawain. Katulad ng gusto niya, umabot sa korte ang kaso. Naipanalo ni Roca, pero kinuha ng social worker si Buboy. Nalaman kasing hindi niya inampon sa legal na paraan ng bata. Kailangan pa ng mahabang proseso. Mama, bakit niyo po ako ibibigay sa kanila? Mama, ayoko po sumama sa kanila. Malakas na sigaw ni Buboy at mahigpit siyang niyakap. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Roca. Anak, makinig ka kay Mama, ha? Saglit lang naman yon, okay? Hindi rin ako papayag na magtagal ka ron. Gagawa agad ng paraan si Mama para makasama ka ulit. Dadaan tayo sa tamang proseso, anak. Para kapag nagsama tayo ulit, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Mas lalong umiyak si Buboy. Parang dinudurog ang kanyang puso pero kailangan niyang gawin iyon. Alam niyang sa ikabubuti yun ni Buboy, kaya gagawin niya ang lahat kahit na ano. Simula ng araw na yon, inasikaso ni Roca ang mga papeles. Ilang mga assessment, interviews at walang pagsuko, sa wakas ay napunta na rin sa kanya ang bata. Legal na rin niya itong inampon. O anak, dahan-dahan dyan, baka madulas ka. Bili ni Roca kay Buboy. Ngumisi naman si Buboy. Sorry po mama, punta po ako ron ha. Sige lang anak, huwag masyadong lalayo ha. Pinanood ni Roca ang kanyang anak na sobrang enjoy sa paliligo sa swimming pool. Napangiti siya. Masaya talaga siya kapag nakikita niyang masaya si Buboy. Simula ng araw na yon, kahit anong mangyari, mananatili siyang maging ina ni Buboy. Hanggang pagtanda, sasamahan niya ito sa kahit anong tatahakin nito. Kahit isa siyang bakla, ibibigay niya rito hanggang dulo ang pagmamahal ng isang ina na kayang ibigay sa isang anak. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.